Sino ang hindi kikilabutan sa nangyaring trahedya sa Japan noong March 11, 2011 sa ganap na alas 2:46 ng hapon? Ang lindol na may magnitude 9.0 na kumitil sa buhay ng humigit sa 18,000 katao at nagwasak sa bilyong halaga ng mga ari-arian. Ang malagim na trahedyang ito ay malinaw na naitala ni Ryo Tatsuki, isang Haponesa, sa kanyang manga comic book na pinamagatang The Future I Saw. Ilang taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang nasabing trahedya. Pero sino nga ba si Ryo Tatsuki? Isa nga ba siyang makabagong bababangga o isa lamang siyang prophet of doom? Alam natin na ang bansang Japan ay kabilang sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire gaya ng Chile, Mexico, United States, Antarctica, Russia, Japan, Pilipinas, Taiwan at marami pang iba, kung kaya't madalas itong dalawin ng lindol. Ang Pacific Ring of Fire ay isang bahagi ng mundo na matatagpuan sa karagatang Pasipiko. Tinatayang mahigit 90% ng mga lindol ay nagmumula dito. Sa buong mundo, umaabot ng 500,000 na lindol ang naitatala kada taon. 100,000 sa mga ito ang nararamdaman at mahigit naman sa 100 ang nagdudulot ng pinsala. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire, kung saan karaniwan ang mga pagputok ng bulkan at paglindol. Umaabot sa 20 na lindol ang naitatala ng PhilBooks araw-araw. Ang lindol at tsunami na naganap noong March 11, 2011 sa bansang Japan ay isang bangungot na ayaw na nilang maganap muli. Subalit sa ayawin man nila, ay muli na namang nagpahayag si Ryo Tatsuki sa pamamagitan ng kanyang manga comic book na may pamagat na The Future I Saw. Ito ay unang na-publish noong July 1, 1991 at ang buong bersyon nito ay muling naimprenta noong October 1, 2021 na kung saan sa bersyong ito ay mayroong dagdag na diaries ni Ryo Tatsuki at ito ay na-release noong April 1, 2022. Ayon sa paglalarawan sa pangitain ni Tatsuki, ang bansang Japan ay muling pipinsalain ng mapamuksang lindol at tsunami sa July 5, 2025 sa ganap na alas 4:18 ng umaga. Subalit ang nakakabahala pa sa kanyang pangitain ay kabilang ang Pilipinas, Taiwan at mga karatig bansa ang mapipinsala ng gusto ng trahedyang ito. Sang-ayon kay Ryo Tatsuki, ang lindol ay maitatalang mahigit sa magnitude 9.0 na susundan ng napakalaking tsunami na 3 beses na mas malakas sa naganap noong March 11, 2011. Lubhang napakaraming mga tao at ari-arian ang mapipinsala ng husto ayon sa pagpapahayag ni Ryo Tatsuki. Sino nga ba si Ryo Tatsuki? Si Ryo Tatsuki ay isang Japanese manga illustrator at manunulat. Noong 1995 ay nagsimulang magtala ng kanyang mga panaginip si Ryo Tatsuki matapos siyang bigyan ng kanyang ina ng isang journal. Sa paglipas ng mga taon ay dumaan siya sa matinding pagsubok. Isang mabigat na writer's block noong dekada 90 ang nagtulak sa kanya na tuluyang tumigil sa pagsusulat. Bago siya tuluyang mamaalam sa mundo ng panitikan, ay pinili niyang pagsama-samahin ang lahat ng kanyang mga naunang gawa at ang mga manga sa iisang aklat, ang kanyang huling obra. Isang gabi habang pinipilit niyang tapusin ang huling pahina ng kanyang kwaderno, ay nahirapan siyang makaisip kung ano pa ang kanyang isusulat. Ngunit bago sumapit ang deadline, ay napanaginipan niya ang isang kakaibang pangitain. Isang puting screen
kung saan ay lumitaw ang isang salitang ang sakuna ay darating sa Marso 2011. Ito mismo ang inilagay niya bilang pamagat ng kanyang aklat na inilathala noong July 1, 1999. Makalipas ang kaunting panahon, siya ay tuluyan ng nagretiro sa pagsusulat. Sa paglalarawan sa kanyang aklat, ay ikinuwento niya ang kanyang mga panaginip at kung paano ito iniuugnay sa mga tunay na pangyayari. Sa 15 panaginip na nakatala sa aklat ni Ryo Tatsuki, ay 13 na ang mga natupad. Maging ang pananalasa ng COVID-19 noong 2019 ay kanya ding nahulaan. Noong November 24, 1976, ay napanaginipan ni Ryo Tatsuki na yumao na ang sikat na bokalista na si Freddie Mercury ng Queen. Sa kanyang panaginip ay pinapakalma niya ang kanyang kaibigan na iyak ng iyak dahil hindi nito matanggap ang biglaang pagyao ng kanyang idolo, si Freddie Mercury. Nang nagising si Ryo Tatsuki mula sa kanyang napakalinaw na panaginip, ay agad niya itong itinala sa kanyang journal upang hindi niya ito makalimutan. Paulit-ulit niyang ibinabahagi sa iba ang kanyang panaginip, sa paniniwalang kapag iyo daw ibinahagi sa iba ang iyong panaginip, ay hindi raw ito mangyayari. Subalit sa pagkamangha ni Ryo Tatsuki, maging ang kanyang malalapit na kaibigan, makalipas lamang ang 15 taon, November 24, 1991, ay ginulantang ang buong mundo sa pagkamatay ni Freddie Mercury. Itinuring ito ni Ryo Tatsuki na isang pagkakataon lamang. Taong 1992 ay nanaginip si Ryo Tatsuki na imahe ng isang babae na may kargahan na isang bata. At narinig niyang tinawag ito sa pangalang Diana. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng isang napakalakas na banggaan ng 2 sasakyan. Malinaw na malinaw sa kanyang panaginip na namatay ang babaeng ito. Nagising si Tatsuki na nababahala. Agad na itinala ni Ryo Tatsuki ang panaginip na ito sa kanyang journal upang ito ay hindi niya malimutan. Pagkalipas ng 5 taon, August 31, 1997, ay isang malagim na aksidente ang pumitil sa buhay ng Princess of Wales na si Diana. Malinaw na ngayon sa isipan ni Tatsuki na ang kanyang mga panaginip ay may kaugnayan sa mga pangyayari sa hinaharap na panahon. Hindi lamang niya ito batid kung kailan ito magaganap. Subalit sa pagkakataong ito, ay malinaw na ipinakita sa kanyang panaginip ang araw at oras ng paparating na sakuna. Mas detalyado na ito ngayon at nakakakilabot ang magaganap. Ayon sa aklat na isinulat ni Ryo Tatsuki, isang gabi ay muli siyang nanaginip. Sa panaginip niyang ito ay animo nakatingin siya sa isang canvas at malinaw na ipinakita sa kanya ang magaganap ng araw na iyon. Nakakita siya ng 2 malalaking dragon na umahon mula sa kailaliman ng kumukulong karagatan na may mga higanteng mga bula na nanggagaling sa ilalim na tila babay nakatakdang pagsabog ng bulkan. Ito ay hugis diamante na kinabibilangan ng Japan, Northern Mariana Island at posibleng Pilipinas. Ilang sandali pa ay lumindol ng ugod lakas. Sa pangitain niya ay mahigit pa sa magnitude 9.0 ang Richter scale. Sinundan ito ng isang kahiganting tsunami na sa palagay niya ay 3 beses na mas malakas at napaminsala sa lindol at tsunami na naganap noong March 11, 2011.
Sa kanyang panaginip ay ipinakita sa kanya ang pagtatakbuhan at pagkakagulo ng mga tao sa paligid. Nang humupa ang lindol at tsunami, ay nakita niya ang kanyang sarili na nakabutang sa ere. Lubhang mapanunsala ang trahedyang ito. Nagkalat sa daan ang mga napinsala. Malinong na ipinakita kay Ryo Tatsuki ang petsa at oras ng araw na yun. July 5, 2025. Ang oras, alas 4:18. Hindi malinaw kung madaling araw o hapon. Alam mo ba na iniisip ni Ryo Tatsuki na ang trahedyang ito ang tatapos sa kanyang buhay? Sa kasalukuyan, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpatawag ng isang press conference ang bansang Japan kaugnay sa sunod-sunod at magkakalapit na araw ng mga paglindol sa Japan, partikular ngayong 2025. Lubha silang nababahala at naaalarma dahil gaya ng Pilipinas ay mayroon din silang inaasahang napakalakas na lindol na maiaalin tulad sa Dabiguan ng Pilipinas. Bagamat hindi tiyak ang petsa at oras, ay nananawagan sila ng ibayong paghahanda. Marami din ang naapektuhan sa mga pahayag ni Ryo Tatsuki, lalo na sa kanyang interview kamakailan sa telebisyon na may kaugnayan sa kanyang aklat na The Future I Saw. Marami ang nagkansila ng kanilang flight patungong Japan at sa iba pang mga bansa na nabanggit sa aklat ni Ryo Tatsuki. Ano't ano man ang maganap sa betsang nabanggit, tanging ang Panginoon Diyos naman ang ating maaasahan.